Mga katambay, mga kababayan, kamusta po ang lahat? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyo. Magandang araw po, magandang tanghali, magandang gabi, magandang madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, itong nakarang araw po ay talagang puspusan na po ang PNP, lalo-lalo po sa nagpapakalat daw po ng fake news mga tambay. Kakasuhan daw po yung vlogger daw po na nagpakalat na may magaganap daw pong raid doon daw po sa bahay ng dating Pangulong Duterte mga katambay. Komentuhan po natin at komentuhan din po natin dahil may nasabi rin po ang anak po ng dating Pangulong Duterte na si Kitty. Si Kitty Duterte po ay may pinahayag din po nung rally na ginagawa po ng kapulisan ay mas inuuna po ng gobyerno kasama ang kapulisan na trabahuhin po ang kanilang pamilya daw di umano. At syempre po, anong klase po ba meron tayong kapulisan ngayon sa panahon po natin ng binagoong Pilipinas? Anong klase po ang ating kapulisan sa panahon po ngayon? Komentuhan po natin mga tambay. Umpisahan na po natin. Sasampahan ng reklamo ng Philippine National Police o PNP ang isang vlogger sa Davao kaugnay sa pagpapakalat ng maling impormasyon o fake news. Ito ay may kaugnayan sa muli gagawing raid ng PNP sa bahay ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay PNP Chief Police Brigadier General Romel Francisco Marbil, paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ang isasampang reklamo laban sa naturang vlogger ngayong araw. Na-identify na po natin yung vlogger na nagkakalat po na yun. And we will be filing yung case. Pina-freeze po natin yung kanyang yung ebidensya. But we'll be filing yung case po. I don't want to name yung tao na ipa-file po naman. But we'll be filing a case dun sa isang tao na nagkalat, na raid din namin yung bahay ng natin. Nauna nang pinabulaanan ni Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete ang lumabas na impormasyon kaugnay sa umano'y raid na base sa search warrant na inisyu ng korte noong April 30. Ang naturang fake news ang dahilan para magtipon-tipon ang mga supporters ng dating Pangulo sa harapan ng bahay nito at sa bahay ng iba pa nitong kapamilya. Yan po mga tambay. Ayan, mag-ano rin na sa fake news daw po, nagpapakalat daw po ng raid. Ito naman po, tingnan po natin ang mga kapulisan na talagang ang mga kapulisan po natin ngayon ay talagang walang bahid po na anuman, malilinis po ang kanilang ginagawang trabaho, lalong-lalo po sa hanay po ng kanilang institusyon ay malinis po. Talagang mapagkakatiwalaan po ang kapulisan mga katambay. Katulad po nito, tingnan po natin. 174 na mga complaints, no? Ulitin po natin. $674 na mga complaints, no, laban po sa mga pulis. First quarter pa lang po ito ay mga non-motu proprio na mga kaso. Ano na po ito? Mix na po ito, halo na po ito. Okay. Meron pong may reklamo na galing po sa publiko. Meron din po kami noong tinatawag na motu proprio na kailangan po namin pasukan at imbestigahan. Okay. So, dyan nga, sasabihin ng iba, naku, unang bahagi pa lang ng 2025, 674 complaints now were filed against yung itong mga rogue cops natin. Pero, to what do you attribute ito pong pagtaas ng kaso, ng bilang po ng kaso ng mga reklamo, no, sa ating mga pulis? Is it because lumalakas na rin ang loob ng publiko na magsampa ng kaso dahil alam nila na may patutunguhan ng reklamo nila? Is it because bawat isa sa amin ay meron ng cellphone na merong pwedeng mag-video ng mga nangyayari if we are accosted o meron pong pangyayari involving police? No, we can document that. Yan po mga tambay, nakita nyo po ang 600 plus sangkot po sa katiwalian at sari-saring anomalya ang kapulisan. First quarter pa lang po, 600 plus mga tiwaling pulis, mga kababayan, ang mga kinasuhan
mga kababayan. 600 first quarter. Ganyan po katitino ang ating kapulisan, mga kababayan. At syempre po, ang ating PNP chief ay iba rin po siya pagdating po sa pagsugpo ng illegal na droga, di po ba? At talagang pinagtutuunan po ng pansin ng PNP chief ang kanila pong trabaho, mga kabayan. Ito ba, pakinggan po natin yung PNP chief natin kung ano po ang talagang ginagawa po nila, lalong-lalo sa problema ng bansa, mga tambay. At bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila... No, ulitin po natin. Kasi puro vlogger po ang talagang tinututukan eh. Talagang ibang klase eh. Bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga, ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, nagdadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayong sigurado eh. So, ito yung ano natin, kaya ayoko mag-compare. Ang sinasabi ko lang, mas maganda po kami ngayon. Naniniwala po ang ating Chief PNP na yung problema po sa illegal drugs is not only the concern of law enforcers. It also involves, it's a health problem, it's an economic problem. So dito pumasok yung naging usapan na yung mga gumagamit po ng illegal drugs, some of them are not really drug dependent, some of them are social user, or some of them, in fact, may mga nahuli tayo na ang reason nila is kaya sila nagda-drugs is para magising lang sila just to extend yung working hours. I think that was the context na sinabi ng ating Chief PNP na hindi dapat tinitignan ng isang drug user as masama, kundi biktima sila. Kasi meron ding economic side. Gusto mong mag-extend ng iyong working hours. Take a case in point, yung ating mga konduktor, yung mga driver na nahuhuli po na pag nag-positive sa drugs, ang reason nila kasi grabe yung biyahe, kailangan nilang manatiling gising. Yan po mga tambay, yan po mga achievement ng kapulisan natin eh. At ang kanila po mga plano at mga paniniwala po ng ating kapulisan, mga tambay. At meron din po dito, sinagot din po sila ni Kitty, mga tambay. Si Kitty Duterte po ay meron din pong sinabi kung ano po nangyayari sa kanila at kung ano po klase ang pagtrato po sa kanilang pamilya kasama po ang kapulisan. Naranasan niya po kasi, nasaksihan niya ang ginawa po sa kanyang pamilya, lalong-lalo sa kanyang ama. Pakinggan po natin si Kitty, mga katambay. Alala niyo po ba noong panahon ni PRR? Ulitin po natin. Alala niyo po ba noong panahon ni PRRD nakakaalis at nakakauwi ng ligtas ang mga anak niyo? Ibalik natin ang ganoong pamamahala sa bansa. Nandito ako ngayon dahil kinuha nila sa amin, sa ating lahat, higit sa lahat, sa akin, ang tatay ko. Noong March 11, 2025, nasaksihan ko ang pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko. Imbes na krimen, korupsyon at kahirapan ang pagtuunan ng pansin ng pamahalaang ito, inuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kaalyado nito. Pumili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod kasi kung hindi, kawawa tayong lahat at ang mga susunod na henerasyon. Alala niyo po ba noong panahon ni PRRD? Yan, General Marbil, hindi po ba kami magiging kawawa po sa inyong panunungkulan? Sa inyo pong henerasyon? You know? Sa henerasyon po ninyo at henerasyon namin. Hindi po ba kami magiging kawawa po sa nangyayari po ngayon sa ating bansa, sa panunungkulan nyo po? Ang kapulisan, nakatutok po. Ayon na rin mismo kay Kitty. Nakatutok, halos sa 3 taon, nakatutok
sa mga Duterte raw at sa mga kaalyado nito at sumusuporta. Ayan. Kaya po ngayon, yung mga sumusuporta, kakasuhan na po, pati yung mga vlogger dyan sa Mindanao, mga kababayan natin, vlogger sa Mindanao. Mga kababayan. At ano pa, ang kapulisan, napakarami po. First quarter pa lang, General, 600 plus na ang sangkot sa sari-saring katiwalian ang kapulisan. First quarter pa lang, General. At yung inyong paniniwala tungkol sa droga, sa pulburon, meron din po kayong kakaibang paniniwala sa pinagbabawal na pulburon, General. Nakita nyo po. At lalong-lalo po, ang pamilya Duterte, pinaliwanag at sinabi ni Kitty Duterte, ni Veronica Kitty Duterte, ang nasaksihan niya, pagkidnap sa kanyang ama, sa kanila, panggigipit. Kapulisan, General, ang gumawa. Kidnapping daw po ayong kay Kitty. Pero kayo, saan po kayo nakatutok? Sa mga vlogger, kakasuhan. Samantalang ang problema ng bansa, hindi nyo yata tinututukan. Yun mismo nga po yatang hanay nyo. Napakarami po yatang problema ng kapulisan sa panahon po ngayon ng binagoong Pilipinas. Nalinis na po yan. Naging maayos po yan noong panahon ni dating Pangulong Duterte. At nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, iba po ang tinututukan nyo po. Pagsugpo sa masasama, terorista, mga kriminal, lumalabag sa batas, lalong-lalo na po ang mga drug lord, mga addictus, mga nagbebenta nito, tulak, ang hinahabol nyo. Ngayon, ayong kay Kitty mismo, ang hinahabol nyo. Duterte, ang hinahabol po ninyo, di umano, ayong kay Kitty. At mga kaalyado nito, tutok na tutok po kayo. Mga kabayan, yan po ang ating kapulisan yata ngayon. Nakita po natin ang mga paniniwala at pananaw at trabaho yata ng ating mga kapulisan. Yung ginawa kay dating Pangulong Duterte, talagang nakita po at nasaksihan ng buong mundo kung paano po kinidnap ayong kay Kitty. Dahil mismo si Kitty nahandun. Nasaksihan ni Kitty Duterte lahat. Lahat na nangyari. Lahat ng kaganapan doon. Nasa kanya pong isip yun nakatanim. Kung paano po pinuwersa. Hindi nakakuha ng due process sa mga kapulisan. Kapulisan General. Paano na kaming mahihirap? Ano ang makukuha namin? Proseso ng batas. Pagka kayo na, katulad ng ginawa nyo kay dating Pangulong Duterte. Meron pa ba? Nagtatanong lang po si Kamanong. Iba po ang tinututukan natin. Nahandyan ang krimen. Laganap na droga. Nahandyan pa mga terorista, mga kaliwang grupo. Di po ba? Bakit kaya? Naiba na po ang pananaw yata ng kapulisan ngayon. Magmula nung pumasok ang bagong Pilipinas o binagoong ang Pilipinas. Iba na po ang pananaw ng kapulisan yata natin ngayon. Na bago na. Talagang bagong-bago na. Di po ba? At ang nakakalungkot, mga kababayan, yung ginawa po ng dating Pangulong Duterte sa kapulisan, talagang ibinangon niya at yung kapulisan ng mga panahon ni Pinoy ay talagang sirang-sira sa taong bayan ang imahe. Bumalik lang po halos ang tiwala ng kapulisan. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, dahil po naiayos niya dahil napakaraming sangkot sa mga illegal ang mga kapulisan. Di ba? Karamihan po dyan, mga general nasa sangkot sa mga illegal na pulburon. Ginagamit na mga extra income. Marami. Di po ba? Nakakalungkot lang po. Saka yung ginagawa pong proteksyon. At isa pa, bago natin idugtong, yung ginawa rin po ng dating Pangulong Duterte sa kapulisan. Binago niya ang imahe. At isa pa, dinagdagan niya, dinoble niya halos ang kanilang mga sweldo at ang kanilang retirement. Di po ba? Pero baliwala po sa kanila yon ang ginawa nila. Dahil mismo si Kitty Duterte nasaksihan kung paano po nila, nawalan ng respeto. Nawalan sila ng respeto sa dating Pangulo.
na napakagaling naglingkod at naglinis at binago ang imahe nila ng 6 na taon. Di po ba? At yung sinasabi naman po ng mga kababayan natin sa Davao, ngayon sasampahan na po nila ng cyber libel ng PNP chief. Dahil po yan ay priority po nila yan. Programa po ng PNP yan kasama ang PCO. Natutukan po ang mga nagpapakalat ng fake news. Lalong-lalo na yata kung supporters ng mga Duterte ay magdidelikado yata. Doon lang yata sila nakatutok. Di kaya sa mga supporters ng mga Duterte. At yung ginawa naman po sa Davao, protection po nila yon. Natatakot na po sila. Dahil ano po ba ang nangyari kay dating Pangulong Duterte? Di po ba? Surpresa. Sinuprise nila. Kalat na kalat po ang mga pulis noong mga panahon na yun na nagtatanong nga tayo bakit napakaraming pulis sa airport ng Davao noong mga panahon na yun. Tapos napakarami rin pulis sa airport sa Maynila, sa NAIA. Di po ba? Ano po ang sinasagot ng kapulisan noong mga panahon na yun? Wala. May operation lang sila. Operation lang para yung sa safety. Di ba? Yun ang sinasagot nila. Operation, checking for safety ng mga airport, ng mga paliparan. Chinecheck nila ang safety raw. Kaya nahandun ang mga kapulisan. Di po ba? Isang damukal na kapulisan ang pinakalat nila sa Davao at sa Metro Manila. Di po ba? Yung pala, bigla na lang pong nagulantang ang Pilipino. Kidnapping ayon kay Kitty Duterte. Di ba? Surpresa. Nakita nyo po? Tapos, paano magtitiwala sa inyong taong bayan, General? Di po ba? Dahil hindi naman po kayo nagsasabi ng totoo. Naaarestuhin nyo na ang dating Pangulong Duterte noong mga time na yon. Sikreto. Di po ba? Hindi nyo na pinalabas ng Villamor Air Base. Pati ang Vice President Sara Duterte ay hindi nyo na rin pinapasok. Kaya ang mga tao, lalo-lalo ang mga kababayan ni dating Pangulong Duterte, natatakot na silang maulit na laging sorpresa at sikreto ang ginagawa ng kapulisan pagdating sa pamilya Duterte dahil nangyari na. Nakita na ng taong bayan ang ginawa ninyo. Ginawa ng mga kapulisan na walang proseso yata, talagang sorpresa. Pagbaba pa lang ng eroplano, pagtungtong ng airport, inaresto na ni hindi man lang nakatikim ng due process sa ating judicial at hindi man lang dinala sa ating korte ang dating Pangulong Duterte. Sige nga, hindi ba matatakot ang mga taga Davao? Naiisipin nila na pwede nyong gawin anytime, anumang araw, anumang oras, ay pwede nyong pasukin ang mga bahay ng mga Duterte dahil lagi kayong sikreto. Secret. Di po ba? Bigla-bigla na lang. At natatakot ang mga Duterte, baka matamnan sila ng mga planted evidence. Dahil nga ginigipit daw po sila, ayon na rin sa Vice President. Sila ang ginigipit ng gobyerno. Magtatatlong taon nang tinatrabaho sila. Nakuha na nga ang kanilang ama. Nadala na sa Dahig, sa Netherlands. Di po ba, General? Kaya yung mga kababayan natin sa Davao, alerto sila. Binabantayan nila ang mga lalong-lalo ang bahay ni dating Pangulong Duterte. Baka, baka matamnan ng hindi maganda at magamit na ebidensya laban sa mga Duterte. Di po ba? Dahil kung ano-ano ang inuugnay sa mga Duterte, nahandyan na involved daw. Saan? Sa pulburon din. At marami rin daw mga armas na itinatago. Di po ba? At napakarami raw din daw kayamanan ayon sa mga sinasabi nila. Di umano. Di po ba? Yung mga ibinibintang. Kaya matatalino rin ang mga taga Davao. Kaya pinoprotektahan nila ang bawat at talaga pinagmamatyagan ng mga taga Davao yung galaw ng mga kapulisan ngayon. Kasi mahirap pagkatiwalaan ang mga pulis ngayon di umano dahil sa ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. General Marbil, kaya nga po nahaharap kayo sa investigasyon. Di po ba? Dahil yung mga ginagawa nyo, ayon na rin sa Senado, sa pag-iimbestiga,
ay napakarami pong nilabag ng kapulisan kasama ang DOJ Secretary at DILG Secretary na mga batas, proseso ng batas na hindi nasunod at hindi nakuha ni dating Pangulong Duterte ang tamang proseso ng batas. Di po ba? Kayo mismo ang naharap ngayon sa patong-patong na reklamo. Di po ba? Hintayin nyo na lang po kasi nasa ombudsman na po ngayon. Ombudsman na po ang mag-iimbestiga sa inyo. Ngayon, nasa inyo na lang po yun, General. Kung sa pag-iimbestiga ng ombudsman ay kakanta o ikakanta nyo ang inyong pinaka-puno, yung pinaka-leader na nag-uutos sa inyo sa pag-kidnap di umano sa dating Pangulong Duterte. Di ba? Ombudsman na po. Nasa ombudsman na po ang mga kaso o ikakaso sa inyo pag napatunayan dahil napakarami pong lumabas na mga video. Di ba? Harassment ang ginawa ng kapulisan. Ngayon, dadaanin nyo lang ang mga Pilipino, lalong-lalo ang mga kababayan natin sa Davao. Saan nyo? Tatakutin nyo lang sa sinasabi nyo cyber libel, fake news. Yung ginawa nyo po ba sa dating Pangulong Duterte? Ano po ba yon? Mas matindi po yon. Pagtataksil po sa isang Pilipino yon. Ipagkalulo mo ang isang Pilipino, dating Pangulong Duterte. Ipagkalulo mo, ibigay mo sa banyaga na walang jurisdiction sa ating bansa. Di po ba? At sasabihin nyo, Interpol. Interpol. Kahit sabihin mo may Interpol, Pangulo pa rin ng Pilipinas ang masusunod. Siya pa rin kung yan ay padadala niya o hindi. At ang isa pa, sumunod ba ang Pangulo ng bansa sa due process ng ating institusyon, ang ating judicial? Sige nga. Kaya nga po nagkakaproblema ang kapulisan ngayon at lalong-lalo ang mga general. Lalong-lalo na po kayo, General Marbil, General Torre, General Pajardo. Kayo po ang nasa hot seat ngayon sa investigasyon ng Ombudsman, DOJ Secretary, DILG Secretary, ang magkapatid na Remulla. Kaya po pag natapos ang investigasyon, malalaman na rin po ng taong bayan ang trabaho ng kapulisan. Mukha po yatang nagagamit po yata ang mga general. Di kaya ang mga general ay nagagamit ng mga politiko? Naglilingkod kaya ang mga general sa mga politiko at hindi sa taong bayan na nagpapasweldo sa inyo? Pati ang inyong mga pension pag kayo nag-retired, lahat galing sa taxpayer. Pero ang pinaglilingkuran nyo yata ay mga politiko na swelduhan din ng taxpayer. Unbelievable. Dahil ba, yung sinasabi ni Kitty at ni Vice Presidente Sara Duterte at dating Pangulong Duterte sa pagpapabagsak, demolition, di ba? Oplan Horus na pumutok na, Oplan Horus kasama, planado, pinagplanuhan. Di kaya, General? Good luck na lang po sa inyo, General. Sa dami po ng achievement po ng ating kapulisan ngayon. Sa dami po na achievement nyo po, General. Kitang-kita po ng mga Pilipino ang mga achievement ng PNP. Lalong-lalo po sa pagsugpo ng pulburon. Ibang-iba po ang paniniwala nyo sa pulburon, General. At ang ating mga kapulisan, nakita po ng mga Pilipino, isang damukal po ang nakakasuhan at nasasangkot sa mga anomalya ng mga kapulisan. Napakatino po. Sobrang tino po ng kapulisan sa panahon po nyo, General, yata. Nagtatanong na si Kamanong, isang damukal, mahigit 600, first quarter pa lang. Napakarami ng kaso. Iba-ibang kaso ng mga kapulisan, mga tambay. Marami. Gaano pa kaya karami ang maidadagdag dyan bago matapos ang taon? Yun ang tanong natin dyan eh. At yung pinakamabigat, yan ang paghandaan nyo. Yung cyber libel na sinasabi nyo, taong bayan yan, taxpayer yan. Pinoprotektahan nila ang dating Pangulong Duterte at ang kanyang tahanan.
wala pong nakikita ang taong bayan na masama para protektahan mo ang isang Pilipino at isang dating Pangulong Duterte, lalong-lalo ang kanyang tahanan. Samantalang yung ginawa nyo na kayo po ngayon ang nasa hot seat at sinasabi po ng mga eksperto, yung pagtataksil, paglabag, napakaraming batas ang inilabag, yan po ang pinakamabigat na kasalanan kaysa ron sa vlogger. Ikumpara nyo po sa ginawa nyo sa dating Pangulong Duterte. Ano ang ginawa nyo dyan? Pagtataksil sa bayan, di umano, at paghuhudas sa isang dating Pangulong Duterte at isang Pilipino. Ano po ang pinakamabigat na kasalanan? Yung pagtataksil sa bayan, paghuhudas sa isang Pilipino, o yung isang vlogger na gusto lang maprotektahan ang bahay, ari-arian ng dating Pangulong Duterte? Baka matamnan na mga planted na pwede nilang gawin saan? Sa mga kaso. Di po ba? Mahirap na po magtiwala ngayon. Pagka ganito po ang sistema at nakikita ng taong bayan ang style at estilo ng mga kapulisan natin ngayon, sino pa ang magtitiwala ngayon sa mga kapulisan? Hindi naman po lahat ng pulis. Dahil nakita rin po natin yung isang pulis na nag-vlog. Talagang kinukundina niya ang ginawa kay dating Pangulong Duterte. Kahanga-hanga po yung pulis na yon na talagang kinundina niya dahil dating Commander-in-Chief, dating Presidente, hindi nila binigyan ng tamang proseso ng batas. Di ba? Ano nangyari doon sa pulis na merong paninindigan at may prinsipyo? Dinimanda po nila yon. Nakadimanda po yata yon at natanggal na yata sa pagkapulis yun. Tinanggal na yata o nag-resign yung pulis dahil may kaso na. Kinasuhan nila. Kaya po, meron pa rin po tayong matitino na mga kapulisan. Hindi po lahat, mga kabayan. Kaya lang po, sa nakikita po kasi natin ngayon, yung mga general na nagagamit po yata ng politiko, sila po yata ang anay. Sila po yata ang anay sa institusyon ng kapulisan. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong kung totoo ba o hindi na sila ay anay, sumisira sa institusyon dahil sa pakinabang yata o dahil sa kapangyarihan pinagkaloob sa kanila ng politiko. Di kaya? Nagtatanong lang si Kamanong, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang mga magigiting na kapulisan na magdidemanda sa mga vlogger dahil daw po fake news, dahil yung raid na gagawin sa bahay ni dating Pangulong Duterte at sa mga tahanan ng mga Duterte ay fake news daw po. Kaya magsasampa sila ng cyber libel, mga tambay. At yung trabaho naman nila, nakita natin, mga kababayan, good luck na lang po sa kanila. Talagang ang tiwala ng mga Pilipino, makakuha kaya kayo ng tiwala ngayon sa mga Pilipino sa inyong ginagawang trabaho? Mga general. Thank you po, mga kabayan. Maraming salamat po sa ating mga subscribers. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo. Napakahirap na po ng ating panahon ngayon. Lalo po pagka ganitong meron tayong klase ng mga general, mga kababayan. Iba po ang paniniwala ng ating mga general, lalo sa pulburon. Nakakatakot po. Nakakatakot po ang paniniwala nila sa pulburon. Talagang hindi po mababawasan ang gumagamit dito pagka ganyan ang paniniwala nila sa pulburon, ang mga general. Mas lalong dadami. Ibang klase po. Nakakatulong kasi Grabe. Thank you po sa inyo, mga subscribers. Shoutout po. At syempre po, thank you rin po. Shoutout din po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Jo, thank you po sa inyong lahat sa mga biyaya na pinagkakalob nyo po
sa inyong katambay. Thank you po. At syempre po sa nakagusto po ng Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, yung kabilin-bilinan ng dating Pangulong Duterte at Vice President, black voting po tayo. Napaka-importante po. Black voting, solid PDP laban para po mabago ang imahe, lalo-lalo po ng kapulisan, mga kababayan, ibang klase po. At syempre po, yung dalangin at dasal po na maingatan po ang dating Pangulong Duterte at ang Vice President. Maingatan po sana sila, mga kababayan. At syempre po, yung kalusugan ni dating Pangulong Duterte at buhay ay madugtungan pa po at makauwi po sa ating bansa, mga kababayan. At syempre po, thank you po. Tayo rin po, ingat-ingat po, mga kababayan. Mag-ingat po tayo, doble-doble ingat po. Mahirap na po ang panahon po natin ngayon. Napakahirap po. Ingat-ingat po. Muli po, paalam. Thank you po. Bye-bye.